Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Ka Eric kasama ninyo dito sa ating balita at talakayan at sa ating mga paglilinaw hinggil sa kaganapan sa ating lipunan at sa mga balitang sumasabog sa ating pang-araw-araw na hinaharap na buhay. Saan man po kayo naroroon, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at matatag ang inyong kalooban sa lahat ng mga pagsubok na hinaharap natin sa ating buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikipagkaisa, pagsuporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. More than 70,000 subscribers na po tayo mga kababayan, and utang na loob ko po yan sa inyo sapagkat kayo po ang nagpo-promote at nagbibigay ng subscribers para kay Ka Eric because sinishare nyo po ang video at inyo po itong kinakampanya at the same time nagiging bahagi na rin po ng inyong advocacy. So utang na loob po at pinapasalamatan ng lubusan ni Ka Eric ang inyong mabuting kalooban sa pagtangkilik at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa ating Facebook na Ka Eric Jeff Celis po, may mahigit 110,000 na rin po ang followers. At bigla pong tumataas ang ating mga subscribers sa YouTube at sa Facebook dahil po sa mainit na pangpolitikang sitwasyon sa ating bansa kung saan si Ka Eric ay direktang nakikilahok po sa mga pagkilos ng taong bayan at pagbibigay ng kaliwanagan at mga analysis hinggil po sa hinaharap na mga usapin at mga kailangan na mailinaw sa ating mga kababayan, lalo na po itong patungkol sa pagsambulat ng kahindik-hindik, no? Masakit pa rin lalamunan ni Ka Eric. Kahindik-hindik na pagsambulat ng krimen ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan sa ilalim ng Marcos Jr. government. Okay? So sa lahat po, keep on sending your messages. Keep on sending whatever support that you would like to do out of your sincerity of heart. Pinapasalamatan po yan ni Ka Eric at ng aking pamilya with goodwill and prayer. Ayan. At siyempre ng aking dedication sa patuloy ko pong paglilingkod sa kabutihan ng ating bansang minamahal. Muli mga kababayan, umalingaw-ngaw po itong balita. Unahin po natin itong napipintong pagpapaimbestiga ng Palasyo ng Malacanang sa utos daw, no, ni Marcos Jr. Kasi hindi naman niya sinabi in public ni Marcos Jr. pero ang kanyang barker, ang kanyang tagapagtahol na si Claire Castro, ito po yung butangera ni Marcos. Matapos na nagpahayag na una na si Justice Secretary Boying Rimulya na wala siyang nakikita na anumang mabigat na dahilan o batayan upang sampahan ng kaso na inciting to sedition, itong kamakailan lamang ay paglalantad ni Governor Chavit Singson at paghahayag ng kanyang saloobin laban sa Administrasyong Marcos. So, nagsalita po ang ating Department of Justice Secretary sapagkat ang kasong sedition at inciting to sedition, ito po ay mga criminal offenses punishable under the revised Penal Code of the Philippines. So, criminal offense po yan, Ang pagkakaalam ko, ang sedition, ito yung nag-uudyok ka ng mga tao na sumama sa pag-aalsa, sa pag-riot, upang patalsikin ang gobyerno o magkaroon ng kaguluhan laban sa gobyerno gamit ang mga pagkilos na mga marahas, no, at may mga kaguluhan. Sedition po yan, yan po I think ay may kulong na mga 8 taon hanggang 12 taon kung hindi po ako nagkakamali kapag napatunayan ka at nahatulan sa korte. Ang inciting to sedition, ikaw po yung nag-uudyok sa mga tao na umalsa, maging magulo at gumamit ng mga marahas na hakbang
upang mawala po ang kanilang pagrespeto sa batas at sa gobyerno to the point na kikilos sila ng marahas. Yan po ang pinakapayak na pag-describe ni Ka Eric kung ano po ang inciting to sedition. Yung operational word po doon, yung pang-uudyok para gumamit ng karahasan at kaguluhan ng mga tao upang labanan ang gobyerno o kaya mag-alsa laban sa gobyerno. Ang inciting to sedition. Yung sedition, ikaw mismo yung namumuno upang gawin yung kaguluhan para mag-alsa ang mga tao. So, yan po ay sinabi ni Department of Justice Secretary earlier na wala silang nakikita na anumang siya mismo na solidong dahilan para magsampa ang gobyerno ng kaso kriminal laban kay Governor Chavit Singson. Ito pong kasong possibly inciting to sedition and sedition. Si Ka Eric po ay sinampahan ng kaso, no? Kasama ng iba pa ni floating Philippine National Police General Torre. Tungkol po ito sa nangyari nung nakaraang taon na pagsalakay nila at pananakit at mga pagsira sa mga ari-arian doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayun. So, may pending po yan na reklamo si General Torre. Hindi pa po nare-resolve yan sa Piskalya, sa National Prosecution Service. But on the note, bakit ko po tinalakay itong punto na nagpupumilit at nagbubutangera, no? Nagtatalak itong barker ni Marcos na si Claire Castro. Abogada pa man din, pero hindi niya alam, no, paano ilugar ang sarili niya para maging matino ang kanyang mga pagpapahayag. Ibig sabihin ba, Ka Eric, walang katinuan ang pagpapahayag ni Claire Castro? Parang ganon. Kaya nga, kinakansyawan ito at binabash ng mga netizens at mismo ng taong bayan. Nobody is taking her seriously. Ano? Pero dahil nagagamit ni Marcos bilang attack dog, lalo na sa pang-iinganyo ng pang-uupat at pang-iintriga laban sa Duterte political group, no? Particular kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte ngayon. So nagagamit at nababayaran ni Marcos ito ng hindi bababa sa 300,000 a month plus allowances. Siguro mga kalahating milyon din ang kinikita nito ng barker, talakera at botangera ni Marcos na si Claire Castro. Sabi niya, dapat daw imbestigahan ng Department of Justice, ng National Bureau of Investigation ang pinakahuli, the latest revelations in public and statements na ipinapanawagan ni Governor Chavit Singson, no, na nagbabatikos at mayroong mga pagpuna ng malakas laban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong at kapalpakan, kabulukan ng gobyerno ni Marcos. At partikular na tinukoy, mga kababayan, ni Aling Claire Marites Castro, itong barker ni Marcos, ang sinabi daw at binanggit ni Governor Chavit Singson na nananawagan siya ng peaceful revolution of the youth against corruption. Kung pwede lamang daw magboluntaryo ang mga kabataan na nag-aaral na mga Pilipino na wag na munang pumasok sa paaralan. Kung maaari lang upang ipakita ang kanilang pagkagalit sa napakalubha na isyu ng korupsyon at mga pagnanakaw sa pundo ng bayan para ipakita ang message of condemnation ng buong bansa by way of the youth revolution, so to speak, quote and unquote. Kasi hindi naman pag sinabi mo talagang revolusyon, mag-aarmado ka niyan at lalaban ka sa gobyerno. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ni Manong Chavit Singson, kundi parang pagpupukaw sa mga kabataan na manindigan at magpahayag sa pamamagitan ng boycott of schools and classes, no? So dahil dyan sa pagpapahayag na ginawa di umano ni Manong Chavit Singson in public para kay butangera barker Claire Castro ni Marcos, ito ay may probable cause possibly or batayan sa pagsasampa ng kaso ng inciting to sedition. Pero
take note, nauna nang may binanggit ang Department of Justice Secretary na si Boying Rimulya na so far, wala pa naman siyang nakikita na batayan upang kasuhan o reklamo ng gobyerno si Manong Chavit Singson, si Governor Chavit Singson. So ano po ang mensahe na ito ni Botangera Claire Castro? Gusto po niyang ipakita, either ito ay opisyal na kinokonsente ang kanyang pahayag na iniutos ni Marcos o diskarte niya lang ito dahil palagi namang wala sa katinoan at wala sa tamang hulog itong butangerang mga pagpapahayag ng barker ni Marcos na si Aling Claire. Whether it is an official statement of Marcos represented by the butangera Claire Castro or diskarte niya lang ito dahil minsan nagkakaroon din siya ng lucid interval, no? Pag sinabing lucid interval, minsan may pagkamatino din ang kanyang mga sinasabi, minsan, pero palaging wala sa hulog at hindi matino. Pang-uupat at pang-uudyok, no, ng pagkagalit at pagpapalubha sa konflikto politikal sa pagitan ng administrasyon ni Marcos at ng mga Duterte at ng taong bayan. Anyway, the message that this Botangera Claire Castro would like to convey is, kapag ginawa nyo yan, ang ginagawa ni Governor Chavit Singson, na kayo ay nananawagan upang batikusin ang gobyerno at kayo ay naninindigan upang pumuna ng todo-todo sa gobyerno, ay pwede kayong ipitin at gagamitin ng gobyerno ang kanyang poder at kapangyarihan upang supilin ang iyong kalayaan sa pagpapahayag without directly telling the people about that. But that subliminal message is already very clear kay Aling Claire na hindi nila matolerate at nagagalit siya at nagmamaktol kasi baka sa paglabas at paglantad ng mga pahayag na ito ni Governor Chavit Singson ay mapapalaya sa poder ang kanyang boss na si Marcos Jr. Okay? So, sinagot kaagad po ito ang wala sa hulog at medyo napupunta sa antas ng walang katinuan na uri ng pahayag nito ng presidential barker ni Marcos. Sinagot siya ng dating Solicitor General sa panahon na yata ni Noynoy Aquino. Panahon ni Noynoy Aquino, itong si Solicitor General. Pag sinabing Solicitor General, ikaw po ang general lawyer ng or abogado ng gobyerno sa isang administrasyon. Solgen or Solicitor General. Florin Hilbay. Sabi ni Florin Hilbay, mali at baluktot ang ganyang pahayag na nanggagaling sa palasyo as represented dito ni Botangera Claire Castro para sabihin niya na ang mga pumupuna at bumabatikos sa gobyerno ni Marcos patungkol sa mga lehitimong issue kagaya po ng pagpupuna at paninindigan ng pag-criticize ng taong bayan sa malaganap, malubha at sistematikong pagkakaroon ng pandarambong at korupsyon under the government of Marcos. Ang sabi ni Solicitor General, dating Solicitor General Florin Hilbay, bahagi yan ng free speech and freedom of expression na ginagarantiya sa saligang batas. At huwag kaagad iwagayway ang sinasabi na posibilidad na gagamit ang gobyerno ng batas upang supilin, takutin at i-intimidate to the point na matatakot na talaga ang taong bayan na magreklamo, magsalita at maghayag dahil ang mga kagaya ni Governor Chavit Singson na may katayuan sa lipunan ay hindi sinisino at hindi kinikilala ng gobyerno ang kanilang kalayaan sa malayang pamamahayag at sa malayang pagsasagawa ng pagpupuna ng tama at lehitimo laban sa gobyerno sa mga issue na may kaugnayan sa kabutihan at mga karapatan ng mamamayan. Kagaya nitong issue ng pandarambong at korupsyon na lahat ng sektor halos ay galit na sa nagaganap ngayon kay Marcos Jr. So that signal, sabi ni former Solicitor General Florin Hilbay kay Claire Castro ay delikado. Yan ang mga utak pasista, utak diktador na style po yan, ano?
na kung may bumabatiko sa iyo dahil hindi mo kayang sagutin ang issue, natatakot ka na posibleng lumalaganap na at lumalakas ang pagkagalit ng mamamayan at baka humantong sa pagpapalaya sa poder sa gobyerno na nakaupo o sa administrasyon, ay gagamit ka ng mga hakbang na kapareho sa pasismo at diktadura. The way Marcos Sr., ang tatay ni Bongbong Marcos Jr., ay gumamit nito nang idineklara niya ang martial law noong 1972. Ayun. So pinuna ito ang pagkabutangera, wala sa hulog at wala sa tamang katinuan na linya ng mga ginawang pahayag na ito ng pananakot ni Claire Castro. At hindi niya dapat ginawa yon kung walang clearance sa presidente yan, sapagkat mga sensitibo po yan na mga pahayag that can reflect into an official state policy or a policy of the government. Kasi nga, nakatalaga bilang tagapagtahol sa Office of the President itong si Claire Castro. Pero ganun pa rin, kailangan pong puntuhan sa kanya ito. Kasi delikado yan, baka gamitin din po nila itong anti-terrorism law na kapag ikaw ay nag-create ng panic o pagkatakot sa publiko sa iyong ginagawa, and that is a very broad definition, pwede kang kasuhan na ikaw ay nang uudyok ng terorismo at non-bailable offense po yan. Ang sedition at ang inciting to sedition, bailable offense. Pwede ka makapagpiyansa. Pero itong kaso tungkol sa anti-terrorism law o related to it, hindi to bailable Kaya pag ginamit yan ng gobyerno para supilin ang malayang pamamahayag, the freedom of expression and free speech, and the freedom to peaceably assemble for the redress of the grievances of the people against the government, kapag ginamitan na po ngayon yan ng weaponization ng batas bilang instrumento sa panunupil at paninikil at pananakot at intimidation, kagaya ng mensahe ngayon ni Claire Castro, delikado po yan. And I hope na ititigil niya ito, sapagkat kung mayroong dapat na supilin at dapat ito kitilin at papanagutin, hindi po ang mga pahayag ni Manong Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson, o ng taong bayan, kundi ang gobyerno mismo ni Marcos, na buong sipsip na pinaglilingkuran nitong dakilang butangera at talakera ni Marcos na barker niya na si Claire Castro. The principal accountability of the crime of plunder rests with the shoulder of Marcos and Romualdez. Kasi nga sila ang nag-arkitekto, sila ang nagdisenyo, sila din po ang nagbigay ng otoridad kung bakit lumaganap ang pangungulimbat at pandurubo at pagnanakaw ng mga kongresista, ilang senador, mga kontraktor na kriminal at sindikato at mga kriminal sa loob ng DPWH and other agencies of the government. Yan po ang katotohanan. So the principal accountability being mastermind at central figure sa pagkakaroon ng monumental restoration of plunder and corruption is none other than Marcos together with Romualdez. Of course, ang kanilang dakilang berdugong tagakatay ng pundo at diskartidor sa sindikato ng pangungulimbat sa kabanang bayan na kagaya nila Saldicon, tumakas na. At we have received information right now, maiwan ko muna itong tungkol sa panghaharas at panggigipit ng Malacanang sa pamamagitan nitong butangera Claire Castro laban kay Governor Chavit Singson, na may epekto ng pananakot din sa pagiging mapangpuna o kritiko ng maraming sektor ngayon. Itong style na ito ay pananakot. Pero itong isang berdugong matador, pag sinabing matador, butcher, tagapagkatay ni Marcos at ni Romualdez ng kanilang ginawang pangungulimbat at pangungurakot sa kabanang bayan, tumakas na po si Saldico. Dahil alam niya na mainit ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga kagaya nitong tumatakas, umiiwas at nagtatago
sa mga kriminal na pananagutan doon sa bansa, sa Amerika, mula sa kanilang bansang ginawa ng krimen. And for that matter, mukhang ganon ang linya ni Saldico. We have received information kagabi na naispatan si Saldico na naghahunting ng mga bibilhin o long-term lease na bahay na magagara sa France, sa Paris. Okay? So, wala na daw siya sa Estados Unidos. Dahil wala naman pong lookout bulletin at hindi naman talaga hinahanap ni Marcos at ni Romualdez itong si Saldico, there is no confirmation to that na tumakas na si Saldico papunta sa France. At ito ngayon ay bine-verify pa ng ilang mga independent Filipino sources abroad sapagkat nanggaling po ito sa expatriate, respetadong Pilipino na nagsasabing nakita nila by their own eyes doon sa Paris, France. Si Saldico kahapon or 2 araw na ang nakakaraan. At ito nga ay kumalat. So, ano ngayon ang hakbang ng gobyernong Marcos kung seryoso talaga ito upang tugunan ang panawagan ng hustisya at pananagutan sa mga naganap na pandarambong sa mahigit 1 trilyon pesos na dinambong, ninakaw at dinurobo ng grupo nila Saldico at Martin Romualdez at mga kontraktor na kriminal, sindikato sa DPWH at malamang sa malamang pinakinabangan din ni Marcos Jr. Anong hakbang ninyo? Anong hakbang ng gobyernong ito para ipakita ang sinseridad na dalhin sa katarungan at hukuman ng hustisya at batas itong si Saldico kung hindi naman siya hinahanap, hindi nga siya sinampahan ng kaso at wala ngang pag-initiate ng court petition ang Anti-Money Laundering Council upang ipa-freeze at ipakumpiska sa korte kaagad upang hindi na magagalaw ni Saldico ang kanyang mga bank accounts at ng kanyang pamilya, immediate family, no? Wala din pong paghahabol sa kanyang mga properties, ari-arian, mga helicopter, mga eroplano by the hundreds of millions to billions of pesos ang halaga. Pati po sa mga bahay at sasakyan na mamahalin, lahat ng ito po bilyones ang worth ni Saldico. Hindi siguro bababa sa mga humigit kumulang 80 billion to 100 billion pesos ang worth ni Saldico, mga kababayan. So, paano yan? Sana punta ito? At anong gagawin ng gobyerno dito sa 100 billions na mga pondo na malamang sa malamang po ninakaw ito sa kabanang bayan? There is no concrete action about that. Kahit pa lumalabas ngayon in public discussion na si Saldico tumalo na mula sa Amerika papunta sa Paris, France. Sa Europe, no? Kung saan mahirap ang pagsasagawa ng extradition, lalo na sa mga bansang wala tayong extradition bilateral treaty. Ibig sabihin, pag may mga kaso, nagkakaroon tayo ng coordination and law enforcement sharing of operational advantage to both countries, no? Para habulin, hulihin o kunin ang kustodya ng mga fugitives and criminals na nagtatago sa mga bansa dyan sa Europa. Sa Amerika mayroon tayo. Ito ngayon ang tinitingnan ni Saldico na alam niya na iinitan siya sa Amerika kaya siya nag-iskapo itong si Boy Takas, no? Pero kahit tumatakas siya, naiwan naman po dito mga bahay, mga sasakyan niya, ang resort niya na Mississippi Bay at iba pang mga ari-arian niya by the hundreds of billions. Pwede po ito ipakumpiska ng gobyerno. At simula na po ang forfeiture and seizure cases ng Anti-Money Laundering Council on the ground of pwede mahulog po ito sa financial crime, plunder, and then or economic sabotage. Kasi kapag ninanakaw mo ang napakalaking pundo ng bayan, ang epekto niyan ay sinasabotahin mo ang buong ekonomiya ng bansa, no? Kaya nga dapat habulin, singilin at litisin at papanagutin itong sila Saldico, Dong Gonzales, itong sila
Martin Romualdez, kasi patakas na rin ito si Martin Romualdez, no? At ang pinakapunot dulo niyan si Marcos. Kaya katawa-tawa po ang labas ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, nitong Tridorcom sa Kongreso, and even itong ICI, itong Independent Commission on Infrastructure, na nagre-review kunwari at nag-iimbestiga sa mga anomalya at mga kaganapan ng pandarambong, ay samantalang ang pinaka-boss na nagbuo ng kanilang komisyon at nagbigay ng kanilang mandato at utos, si Marcos, na siya mismo ang pasimuno dito sa arkitektura ng pandarambong at krimen ng malawakang korupsyon na kanyang pinamunuan, kasabwat at kasapakat ang kanyang pinsan na si Romualdez. Kaya po, itong gusto nating gawing habulin si Saldico, ipahuli, ikumpiska ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga bank accounts, ipa-frozen na at ipailalim na siya sa seryosong pagsasampa ng kaso, at pati sila Martin Romualdez at mga kabalahibo nila, including itong mga diskaya na mga kontraktor na diskartidor at mga kriminal ang kanilang ginagawa ayon sa mga lumalantad na ebidensya, at ang kasindikatuhan sa DPWH, including itong previous na DPWH Secretary ni Marcos na si Bunuan. All of this can only happen kung mapapalaya sa poder si Marcos at si Romualdez, and then a new government leadership can be installed in accordance with the constitutional provision of succession of power. Hindi tayo lalabas diyan, sa batas pa rin po tayo. Pero hanggat nandyan si Marcos at hawak pa rin siya ng puder at kapangyarihan, ang pundo ay nandyan pa rin po sa kamay niya, at ang otoridad bilang Pangulo ay nagagamit niya, pati ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police and all other instruments of the state and powers of the government. Mahirap po nating abutin ang tunay na hustisya at katarungan na nais maabot ng mamamayan dito sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong na ginawa ng gobyerno ni Marcos. But nonetheless, we are expressing a positive outlook. Maganda po ang pagtingin natin dahil from a position na iilan lang ang nagrereklamo dito sa naganap at nagaganap na mga pandarambong, to a level right now of a massive discontent and groundswell of public anger and outrage against the monumental and systematic crime of plunder and corruption na ipinatupad at nangyari sa ilalim ng administrasyong Marcos. Positive na po yan, ano? Kung bubuuin ang kumilos sa buong bansa, the other day, September 21, ay aabot sa 1 milyon na mga tao all over the country ang kumilos, tumuligsa at nanawagan na tigilan at papanagutin ang mga may sangkot at may kaugnayan sa korupsyon at pandarambong. But of course, hindi lahat na nanawagan na tutumbukin si Marcos, no? Nandyan po ang mga dilawan, nandyan pong pinklawan, nandyan pong komunistang hilaw, nakagaya ng grupo ni Hontiveros at nila Boy Ngiwi, no, ng Akbayan. Nandyan pong CPP, NPA, NDF party list at mga operatives nila at mga front organizations na ayaw nila na bumagsak si Marcos at mapalaya siya sa poder, pati si Romualdez, sapagkat benefactors nila ito. Tagapagpundo, tagapagprotekta at nagagamit nila para sa kanilang vested political interest na alam natin ay pababagsakin at palalayasin din nila kapag sigurado sila na mahina na at paralisado na ang political challenge that may come from the Duterte political camp. Iyon. Kaya hati pa rin po ang panawagan tungkol sa resignation ni Marcos at pagpapalaya sa kanya, pero lumalakas ang daluyong ng taong bayan papunta na po doon. And when people will stand up by their millions at sila na mismo ang
hahatol kay Marcos na ikaw, Marcos Jr., at si Romualdez ang punong gilting salarin na dapat mananagot ng mga kriminal sa pandarambong na ito, kasabwat ninyo ay hahabulin pati ikaw, palalayasin sa poder, wala na pong magagawa dyan ang simbahan Romano-Katolika and even ang mga komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF at pati na po ang mga hilaw na komunista at mga political zombies ng dilaw at pink, they can no longer prevent and stop the rising anger and the most dominant call of the people na lalayas na dapat si Marcos. Ayan. Abangan po natin ito mga kababayan at papunta na po doon ang daluyong ng pag-agos ng kasaysayan at pagkilos ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pag-like, pag-share, pag-promote ng ating videos at ng ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel. At sana po ay patnubayan kayo ng Panginoon at ng Allah sa inyong paglalakbay at sa inyong pagsuong sa lahat ng paghamon ng buhay. Maraming salamat, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay po ang ating pagkakaisa. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat po. Ka Eric, signing up for a while, and then see you again in the next video stream ni Ka Eric. Bye!